sinabi na lahat ganon. Oh my God. Oy, pasensya ha. Hindi po, awat muna, awat muna. Comment niya na wala. Yung sabi niya, ikaw lang naman ang may gusto ng green card, patay tayo sa'yo. Mas masaya sa Pilipinas. Siguro nga, kung sa Pilipinas kami tumira, hindi siya nag-relapse. Hi guys! Good morning! Teka lang, awat muna tayo doon sa... Hindi ko alam na lalalim pala ang diskusyon doon sa na-upload ko na video na dinivorce ko yung asawa ko. So, eto, no, I'm very appreciative po sa mga taong nag-subscribe at the same time nung doon sa video ko. So, sa totoo, hindi ko po inakala na lalalim po yung diskusyon doon. So, yung motive po ng video ko ay hindi po para insultuhin ang community natin. At yun lang po yung video ko is nakafocus po sa sarili ko, not for everyone else. So, para akong nahiya naman ako doon sa mga comment ng ibang tao. Hindi ko po inakala na ganun lalalim yung diskusyon. I salute to all kababayans na they found their soulmate, you know, na mahal sila ng asawa nila at hindi sila pinapabayaan. Okay? On my side kasi, hindi po siya masamang tao sa totoo lang. Nung matino pa siya, nung hindi pa siya umiinom, alam nyo, ganun din. Dumating ako dito, spoiled ako sa, hindi naman na-spoiled ako, but he look after my extended family too. Alam po yan ng pamilya ko. Nagpapadala siya ng pera sa parents ko, nagpapadala siya ng pera to someone na kailangan ng tulong. Merong pinsan ko na OFW, nagkasakit sa abroad, tinulungan namin kasi yung bahay nasanla. So, kinuha yung bahay, tinubos yung bahay, pinalik sa kanila. Hindi ko po, umuulan dito. So, hindi ko po sinisiraan yung capabilities niya, yung dignity niya. Doon sa video na ginawa ko, pasensya po kayo ha. He was a good man. Ang hindi ko lang talaga, the point na dinivorce ko siya is dahil sa hindi ko na talaga kaya yung stress. At kailangan ko yung sanity ko rin. Kailangan kong maging strong para sa mga bata. Kaya ko siya hiniwalayan. He was responsible. Sa totoo lang, dumating ako dito sa US, wala akong pera. He provide. Kahit na anong bilhin ko, nabibili ko. Kahit na yung parents ko hindi niya pinapapayaan, pinapadalhan niya. Yung mga ganong tipo, yung hindi ko in-expect kasi alam niya na may trabaho ako noong nag-meet kami. So sinabi ko sa kanya, pag papauwiin mo ako ng Pilipinas, that means na wala akong income. So sabi niya, no, I will support you. At saka nagpaalam siya sa tatay ko bago ako nakauwi at bago na ako pinakasalan. So meron siyang huge respect sa family ko at sa akin din. Pero nung matindi na kasi yung sobrang pag-iinom niya, nabatag, ikot tayo kasi parang uulan. Sobra na kasi yung pag-iinom niya. So yun na guys, dumating na ako sa punto, lahat naman tayo mayroong breaking point, diba? So dumating ako sa punto na, you know, enough is enough. Para naman doon sa mga bata. I have to take care of myself before I can take care of someone else. So ganun yung decision ko. Hindi ko po kayo iniinsulto ha. Yung iba parang, oh, ayang pala mo nito. No. Maybe wrong word lang po yung sinabi ko yung nami-misinterpret yung sinabi ko. Kasi hindi po ibig sabihin ng lahat ng mga kababayan natin is
the same ang naranasan nila sa naranasan ko. No, marami dito mga spoiled sa asawa. So, totoo lang. That's why I said, if you find one, keep it. Hindi ko po sinabi na lahat ganon. Oh my God. Oy, pasensya ha. Hindi po, awat muna. Awat muna. Nung matino pa po siya, alam nyo, magandang trabaho niya. Pero nung pagkatapos kasi na mawalan siya ng trabaho, wala na kaming income. Lahat po ng savings niya, lahat po ng retirement money niya na nakasave, winidraw po niya para mag-survive kami. And then, you know, bumili kami ng business, pero nagka-COVID nga, kaya yung business na bankrupt. So, nung 2020, dun lahat bumagsak. Kaya, kailangan ko po mag-step up. So, naghanap po ako ng trabaho. Pero, nung mga first time subscriber ko dito, alam nyo, nakita nyo ako tahi ng mask at the time of COVID. Alam mo, yun po yung pinaka source of income namin. During the time, medyo shady po yung mga videos ko kasi I'm trying to look like okay. Kasi hindi alam ng pamilya ko sa totoo lang. Akala nila we're happy, we're together, mga ganun. Pero hindi nila alam kasi too late na nung sinabi ko sa kanila na you know, we're breaking up. So, I step up talaga naman financially. Kaya, siguro nga, yun ang nakikita ng ibang tao na negative tungkol sa sinabi ko. No, hindi po. I step up, binigyan siya ng chance, pati pamilya na nagsabi sa kanya na, if you don't sober up, hindi kami tutulong sa'yo. So, kailangan niya mag-sober up para natulungan siya ng pamilya niya. Pero, he failed them too. So, hindi lang ako ang na-fail niya. Pamilya na rin. Kasi, may isa siyang kapatid na tumulong sa amin. Isang taong kami nakatira sa basement ng bahay ng kapatid niya. While we're trying to recover. So, meron na kaming agreement. He has to be better. At the time na nung nawalan siya ng trabaho dahil sa pag-iinom niya, sinabi ko sa kanya, we have to go home in the Philippines. Ayaw niya kasing umuwi ng Pilipinas at that time kasi meron pa siyang pride. He wants to regain his pride para na mapakita niya sa pamilya na oh, I wasn't the reason. Hindi ako ang rason kung bakit bumagsak ako sa career ko. So gusto niyang i-regain pa rin yung pride niya. Kaya, you know, as a wife at that time, sinubukan kong intindihin kasi sabi ko, why not? Bigyan siya ng chance. Gusto namang ipakita na, you know, he can. So, nung bumili siya ng business, I tried to run the business. Ako yung naging face of the business actually. So, kaso lang, nagka-COVID. Hindi po kinaya ng powers ko na ako yung salesman, ako yung admin, ako yung customer service, ako yung taga-fix ng issue ng lahat ng mga customers. Ako din yung taga-fix ng issue ng manufacturers. Kasi we're working directly sa manufacturer. Ako din yung taga-fix ng kung anong problema sa bahay. So, hindi po kinaya ng powers ko. Sa totoo lang, there's a lot of people who knows, you know, my struggle when we were together living in Las Vegas. Hindi ko po sinabi lahat yan sa pamilya ko kasi they can't relate kung ano yung mga struggles ko dito. Tsaka yung lifestyle kasi natin dito sa US, iba sa lifestyle ng Pilipinas. So, hindi po alam ng pamilya ko na ganoon. Kaya, nung sinabi ko na maghihiwalay at magdi-divorce kami, actually they're feeling sad. Kasi, nung makilala nila yung ex-husband ko, he was a good man. So, gusto nila, hindi siya masama. So, hindi nila nakita hindi naman yung bad side, kundi hindi nila nakita yung stressful na side ng buhay ko. How sad and how stressful it was. Hindi nila nakita yung sufferings, hindi nila nakita. So, yung simpatsya nila is nasa ex-husband ko. So, ganun po yung story. If you ask, where am I now between me at saka sa asawa ko? We try to walay away na forever na, hateful na, I hate you, hindi na tayo makikita, mga ganon. Dito kasi, kailangan civil yung paghiwalay nyo kasi may, you know, the court is trying to negotiate
nagmi-mediate din kasi yung court kasi kailangan sa minor. May minor kasi. So, nag-uusap kami, but yung tungkol sa bata lang, tungkol lang kay Zoe. Halimbawa, kaya anong schedule na nahihiramin si Zoe, or kailan, anong oras na dapat i-drop off si Zoe, or sinasabi ko sa kanya, just like today, I said, hey, magpapasok ka na, I need some money, I need your share para sa school supply ni Zoe, sapatos, bag, at kailangan niya ng bagong damit kasi nga Zoe is growing, so responsibility niya rin na mag-share. Hindi ko siya nagbigay, so I just remind him. Yung punto niya kasi is tatapusin muna kung ano ang verdict ng court, kung magkano ang ibibigay niya monthly, kung kailan niya pwedeng, kung anong schedule niya para kay Zoe. But ang tagal na kasi, mahigit 2 taon na hindi siya nagbibigay. So sa akin naman is, tapusin na lang natin yung court, finality na naman kasi, so okay na yan sa akin. Pero you know, kung minsan kasi merong financial hardship din, so hindi naman ibig sabihin na kaya ko is forever nang kaya ko. So responsibility niya rin yung bata, so kailangan niya rin magbigay, ganon. I'm not forcing him to give me exact amount, pero kailangan niya mag-share. So ganyan po. Sorry po sa nag-comment. Mayroong nag-comment doon na, ay, ano ba yun? Yung comment niya nawala. Yung sabi niya, ikaw lang naman ang may gusto ng green card, patay tayo sa'yo. Meron din nagsabi na, tama pa rin ang lahat kasi I took advantage daw na para makapunta dito. Hindi okay, ganito yun pag mahal mong isang tao, kasi kami nagmahalan kami, sa totoo lang nagmahalan kami, minahal namin ng isa't isa at nag-usap kami, mahigit 4 na taon po yung LDR namin. So nag-uusap kami na sabi ko sa kanya, kahit na saan ka sa mundo, mapa-Pilipinas man, you know, kung kaya ng trabaho mong tumira sa labas ng Amerika, why not? Kasi naman yung trabaho niya is naka-base dito at hindi niya yung kaya yung pabalik-balik ng Pilipinas kasi nga nasisira din yung trabaho niya. So nag-decide siya na dadalhin kami dito. Yun po yung rason na yun. Kasi pwede naman siya talaga sa Pilipinas kaso global kasi ang trabaho niya. So pagka ang headquarters ang mag-request sa kanya, it's either na malilate siya sa trabaho or hindi niya makomply yung trabaho niya kasi iba yung time zone sa Pilipinas. So kaya kami dinala dito. Mas masaya ang buhay sa Pilipinas, mas gusto niya doon, mas masaya sa Pilipinas. Siguro nga kung sa Pilipinas kami tumira, hindi siya nag-relapse, hindi siya uminom ulit. So, yun po yung bottom line dyan. Hindi po yung relationship po namin is nagsimula naman talaga sa love. Hindi naman yung I hate him from the beginning. Hindi naman po ganoon. Alam po yan ng pamilya ko. Gustong gusto siya ng pamilya ko. Gustong-gusto niya rin ang pamilya ko. Natutuwa siya. Nung malaman nga nila na, kasi huli na nung sinabi ko sa kanila na, oy, hihiwalayan ko na siya. Yung nanay ko naawa nga sa kanya. Sabi ng nanay ko, baka naman baka naman bumalik pa sa dati. Or, baka naman tulungan mo na lang. Yung mga ganon, nakikipagsimpat siya sa kanya. Ayaw pa nga sa akin makipagsimpat siya So, alam yan. One of my subscribers, pinsan ko nga dyan, nag-comment din. Hi, Jen Rose! Shout out to you! Yeah, Jen Rose knows. Actually, si Jen Rose, diba,
isa ka dun sa siya yung nag-look after ng dalawang anak ko, si Jean Rose. At kasama namin yan nung nagbakasyon kami. Kaya alam ni Jean Rose, kilala niya yung asawa ko. Hindi lang po naging successful yung pagsasama namin dahil nga sa naging alcoholic siya. Siguro nga kung sa Pilipinas nga kami siguro tumira, I'm sure mas happy siya. Ganon. So, hindi ko po iniinsulto yung kababayan natin. I'm just talking for myself. Hindi po lahat. Ay, naku po. Kakahiya naman. Ganyan. So, I hope po maklear natin kasi in a short video, you know, versus sa 12 years, over 12 years na karanasan ko, hindi ko siya mabuo in just 20 minutes na video. So, just to clear you, na hindi po siya masamang tao. Hindi lang po nag-progress yung relationship namin. So, that's it for today. Bye!